Okay, pagpapatuloy po natin ang ating series sa First John na pinamagatan po nating Back to the Basics. So nasa part 5 na po tayo. At nandito po tayo sa chapter 2, verses 3 to 6. Babasahin ko po mula sa Ang Bagong Ang Biblia translation. 1 John chapter 2 verses 3 to 6. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Ito po ang salita ng Diyos. Pagpalain nawa ito ng Panginoon sa ating pag-aaral. Dito po sa mga verses na ito, pinakausap naman ni John ang mga pinaniniwalaan niyang totoong mananampalataya na miyembro ng iglesia sapagkat tinukoy niya sila ng mga muntikong mga anak. Okay, so hindi natin mababasang binabanggit o tinutukoy niya ang mga salitang ito para tukuyin yung kanyang mga unang kinausap sa chapter 1. Pero pagdating natin sa chapter 2, parang iba na yung audience na kinakausap ni John because he addressed them as my little children. Perhaps, sa mga pagkakataon na ito, gusto niyang ingatan yung mga mananampalataya ng iglesia sapagkat pumasok na yung mga troublemakers na nag-i-introduce ng isang bagong turo na hindi ayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And probably, ina-address ngayon ni John itong mga tao na ito so that he can protect them from confusion, so that he can clarify many things regarding this troublemaker. Siyempre bilang isang mapagmahal na pastor, si Juan, ayaw niya na yung mga miyembro ng iglesia ay confused. Ayaw niya na siyempre pumasok, hindi malinaw kung ito yung mga miyembro o mga regular attenders lamang ng church. Pero ako, mas paniniwalaan ko na probably mga miyembro din ng iglesia ito. At sa kanilang pagtuturo ay nagke-create sila ng confusion and division sa loob ng church. So syempre bilang pastor, kailangan niyang i-address yun. Kailangan niyang i-correct ang anumang pagkakamali. So, totoo na meron po tayong katiyakan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang tumatayo para ipagtanggol tayo sa harapan ng Ama gamit ang bisa ng kanyang sariling kamatayan, no? Na naglinis sa ating mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin ito na meron tayong katiyakan na tayo patatawarin ng Diyos. Meron na po tayong lisensya na gumawa ng kahit na anong kasalanan na gusto natin. Kasi ganyan ang isipin ng iba. Ay, okay naman pala, patatawarin naman pala tayo ng Diyos. Tiyak pa lang patawaran natin kasi ang Panginoon mismo ang namamagitan para sa atin gamit ang bisa ng kanyang kamatayan doon sa krus. So dapat pala mag-enjoy na ako ng kasalanan, gawin ko na lahat. Hindi po. Ang isang taong totoong may pagkakilala sa Diyos, ikukumpisal niya yung kanyang mga kasalanan at tatanggap siya ng kapatawaran at ito dapat yung kumumbinsi sa mga tao na handa niya ring talikuran yung mga kasalanan na kanyang pinagsisihan at kanyang ikinumpisal. Hindi po nagsisi at nangumpisal tapos gagawa na lang ulit ng bagong kasalanan, kundi ang kanyang pagsisisi at pangungumpisal ng kanyang kasalanan ay patunay na ayaw niya ang kasalanan ito, galit siya sa kasalanan na ito at ayaw niyang magpatuloy na nabubuhay sa mga kasalanan na ito. Paano pinapatunayan ng isang totoong Kristiyano na ayaw niya sa kasalanan?
at ayaw niyang mabuhay sa kadiliman, ito'y sa pamamagitan ng mga patunay na kilala niya ang Diyos o meron siyang tamang pagkakilala sa kung sino ang Diyos. Gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayon. This way, one who truly knows God will not just obey His commands, but will also live according to them. Ang isang taong may tamang pagkakilala kung sino ang Diyos, hindi niya lang ibig sundin ang mga utos ng Diyos, kundi ang kanyang buhay ay magiging ayon sa mga utos ng Diyos na ito. Dalawang bagay po ang bibigyan natin ng diin as we study this verses. Number 1, the proof of obedience. And then secondly, the proof of godliness. The proof of obedience and the proof of godliness. So tingnan po muna natin yung unang patunay na kilala natin ng Diyos. Kasi yun yung topic ni John dito sa mga verses na ito eh. Kung totoong kilala ninyo ang Diyos, sinasabi ni John, ang unang pruweba, dapat sumusunod kayo sa Kanya. Kaya proof of obedience yung una nating mahalagang point. Sa ating mga nakaraang pag-aaral, sa series na ito, si John, nag-a-address siya ng issue dito na inintroduce ng mga troublemakers at sa kanyang pagtalakay, somehow negative yung kanyang unang approach. May pagre-rebuke ang kanyang tono, kinokorek niya ang pagkakamali at mabigat ang mga salita na kanyang ginamit no, sa kanyang pagtutuwid ng mga pagkakamali. So dito natin makikita na kapag ang pinag-uusapan ay kamalian na o kontra na sa ebanghelyo, mabigat talaga itong issue na ito. Dapat din namang mabigat ang treatment. Kaya hindi binabaliwala, hindi dinidismiss, kundi hinaharap. Ganun ang ginawa ni John. He effectively rebutted their errors. Papaano niya pinakilala ang kanilang kamalian? By exposing their self-deception. Akala ng mga troublemakers na ito, sila'y lumalakad sa liwanag. Pero ano sabi ni John? Hindi. Ang totoo, dahil sa paraan ng inyong pamumuhay, lumalakad kayo sa kidiliman. No? Hindi niya sinugarcoat yung kanilang problema. No? Hindi siya nagpakabait sa mga tao na ito na parang ipiplease sila. Kundi in-expose. No, you are deceiving yourselves. Ang inyong claim na meron kayong fellowship sa Diyos at nabubuhay sa liwanag ay hindi totoo sapagkat itinatanggi ninyo na kayo ay may kasalanan. Ayaw ninyong aminin na kayo ay gumagawa pa rin ng kasalanan. Natutunan natin, di ba? Nung nakaraan na ang isang tao mayroong fellowship sa Diyos, hindi niya itatanggi yung kanyang kasalanan. Hindi niya pagtatakpan, hindi niya nga ipaliliwanag eh. Hindi niya nga ipagtatanggol. Aaminin niya at ikukumpisal niya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng iba ang kanyang kasalanan. We have learned that people who have fellowship with God will admit their sins and confess them because they have sure forgiveness from God. Bakit? Sapagkat ang Panginoon mismo nandun sa langit at siya ang ating defense attorney sa harapan ng Ama. Kumbaga sa pamamagitan ng bisa ng kanyang atoning sacrifice doon sa krus, mayroong katiyakan na ang mga Kristiyanong nagsisisi ay patatawarin. Gusto ko i-clarify yun. Ano? Totoo ang Panginoon natin, sa bisa ng kanyang kamatayan doon sa krus, ay nagtatanggol sa atin sa harapan ng Ama, pero ipinagtatanggol lamang ng ating Panginoon ang mga mananampalatayang handang magsisi. Okay, hindi po kasama doon yung mga nagsasabing Kristiyano pero ayaw magsisi. Hindi automatic, no? Ang forgiveness ng isang may kasalanan kung hindi naman siya nagsisisi. So, ang pamamagitan ng Panginoon, gamit ang bisa ng kanyang kamatayan doon sa krus, para sa kapatawaran ay para lamang sa mga handang magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. This, according to John, is having fellowship with God and living in the light. Ito yung
totoong lumalakad sa liwanag. At ito yung totoong may fellowship kasama ang Diyos. Sila yung mga totoong nakakakilala sa Diyos. Dito sa section na ito, John is addressing the same issue, pero hindi na negative, positive na ang kanyang approach. Bakit? Kasi ang kausap niya ng mga Christian eh. Doon sa kabila, negative ang kanyang approach kasi ini-expose niya yung error and self-deception ng mga nagpapanggap na Kristiyano. Dito naman, sa chapter 2, at sa mga talatang pinag-uusapan natin, positive ang kanyang approach. Bakit? Sapagkat ang kinakausap niya dito ay ang mga mananampalataya. According to him, sila na mga may totoong fellowship, kasama ang Diyos, nakikilala kung sino ang Diyos, at dahil nakikilala nila kung sino ang Diyos, sumusunod sila sa mga utos ng Diyos na ito. Tingnan niyo yung verse 3. Sabi niyan, as sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kaya hindi po masamang gamitin yung phrase na kilala ko ang Diyos o nakilala ko ang Diyos. Hindi masama yun, no? Actually, biblical yung mga salitang yon. Nakasulat din dito sa verse 3. Kaya lang, hindi lang natin basta gagamitin at aangkinin kilala natin ng Diyos pagkatapos ay wala na. Ang patunay daw na kilala natin ng Diyos, ang sabi ni Juan, tinutupad natin ang kanyang mga utos. At dito po, pinaliwanag niya ito sa pamamagitan ng dalawang paraan. One negative and the other positive. Okay, so dalawang paraan yung kanyang pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin ng verse 3? Okay, tingnan natin yung una. Tingnan natin yung negative meaning, yung negative presentation ni John ng verse 3. Ang sabi dyan, knowledge of God without obedience is lying. That's the negative form ng kanyang pagpapaliwanag ng verse 3. Sila ng mga totoo nakakakilala sa Diyos, tumutupad sa kanyang mga utos. Kung hindi ka tumutupad sa mga utos ng Diyos, pero sinasabi mong nakikilala mo ang Diyos, anong sabi ni John? Isa kang sinungaling. Yung sabi sa verse 4. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling. Mabigat yun. No? At ang katotohanan ay wala sa kanya. We have established earlier, sa mga nuno nating pag-aaral, na ito po mga troublemakers na ito, parang nag-i-introduce sila nung early form ng heretical teaching na mas kilala natin ngayon ng Gnosticism. I don't think full-blown Gnosticism na yung ina-address ni John dito, pero I think nagsisimula na itong pumasok sa loob ng iglesia, yung heresy ng Gnosticism. In particular, ito pong grupo na ito, na troublemakers sa loob ng church, pinipilit nila na pagka nagkamit ka ng karunungan, o yung gnosis, or knowledge, magta-transcend ka dun sa mas mataas na level ng spirituality na hindi ka na-apektado ng kasalanan. Yun ang kanilang pagkaintindi. Pagka nakamit mo daw itong karunungan na ito, siguro sa pamamagitan ng mga ritual o kaya ng mga pagdadasal o mga seremonya, pag nakamit mo yung knowledge na ito, may enlighten ka, magta-transcend ka, hindi ka na ngayon maaapektuhan ng kasalanan. Ito po'y mahigpit na tinutulan ni John. At sa kanyang mga argumento, winasak niya yung kanilang paniniwala by saying na hindi natin kailangan ng isang special na karunungan, hindi natin kailangan ng isang mystical knowledge. Ang kailangan natin, true knowledge of God. Ang kailangan natin, tamang pagkaunawa kung sino ang Diyos. Hindi natin kailangan ng isang ritual o seremonya para ma-enlighten tayo o umabot tayo dun sa isang special level of Christianity para lang masabing kilala natin ang Diyos. Hindi. Kung ang pag-uusapan natin ay kilala na ba natin ang Diyos, ang kailangan natin ay tamang pagkakilala kung sino ang Diyos. True knowledge, according to John, is not
achieving that hidden or secret knowledge. Siguro, may mga ritual yan. Pag pinag-aralan mo yung Gnosticism, yung ibang nagpa-practice ng Gnosticism, pinapahirapan nila yung sarili nila. Sinasaktan nila yung sarili nila, nag-aayuno sila ng napakatagal na panahon, 'di ba? Nagkukulong sila sa mga lugar na hiwalay sa karamihan para lamang makamit nila itong special na karunungan na ito. Kasi pag nakamit nila 'yon, magiging mas mainam silang Kristiyano. 'Yun ang kanilang paniniwala. Pero anong turo ng Biblia? Hindi po natin makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga imbentong pamamaraan ng tao. Hindi natin makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga paulit-ulit na mga enchantments or mga prayers. We can only know God by divine revelation. Ano ibig sabihin nun? Katulad ng pinag-aralan natin dun sa nakaraang chapter, matatandaan ninyo, sinimulan ni John yung 1 John by saying that God revealed this message to us. Kaya nga dun sa 1 John chapter 1 verse 2a, ang sabi nun, at ang buhay na ito ay nahayag. Yung ginamit yung salitang nahayag, hindi alam dati, ngayon, ipinaalam. Hindi pinapahayag dati, lihim, pero ngayon, ipinakikilala. No? Manifested. Now it is being proclaimed. So, ibig sabihin, hindi tayo yung gumawa ng paraan para makilala ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para makilala natin siya. Ulitin ko yun. Hindi po tayo ang gumagawa at gagawa ng paraan para makilala ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para makilala natin siya. Ang Diyos ang nagpahayag ng kanyang sarili. Ang Diyos ang nagpakilala ng mensaheng dating lihim. Diba? Ang Diyos ang nagpadala ng kanyang anak na siya ring salita ng buhay, sang-ayon kay John dun sa unang chapter, dito sa mundo. Anong sabi ni Juan? Kasama ng ibang mga apostol, nasaksihan namin siya. Nakilala namin siya. Narinig namin siya, nakita namin siya, nahawakan namin siya, sinundan namin siya. Na-experience namin kung sino siya. Sapagkat siya ay Diyos, anak, na nagkatawang tao. At dahil nakilala at naranasan namin kung sino siya, ngayon ipinapakilala namin sa inyo. Pinapahayag namin sa inyo. In other words, it is God who allowed us to know Him through the gospel message. Kaya po kilala natin ang Diyos dahil hinayaan ng Diyos na makilala natin siya. Kaya hindi pwedeng ipagmalaki ng sino man na higit ako kumpara sa iba kasi kilala ko ang Diyos. We must also possess the right attitude, not only the right knowledge about God. Tama, may tamang pagkakilala. Pero hindi natatapos doon. Dapat may right attitude din tayo. Bilang tugon sa ating pagkakilala sa Diyos. At anong right attitude, sabi ni John? Those who truly know God, obey Him. Sila na mga totoong nakakakilala sa Diyos, sinusunod siya. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao, ay kilala ko ang Diyos, pinag-aaralan namin sa church kung sino ang Diyos, pero disobedient. Hindi pwede. Anong sabi ni John? Sinungaling ka. Pagka ganyan ang sinasabi mo. Ang sinumang taong inaangkin nilang kilala nila ang Diyos pero ayaw sumunod, sinungaling. Ang isang sinungaling, hindi niya lang binabaluktot yung katotohanan, di ba? Dinadaya niya rin yung iba. Bakit? Dinadala niya sa mali ang iba. Nililin lang niyang iba. Hindi niya lang nililin lang yung sarili niya, nililin lang niya rin yung iba. Yan ang problema ng mga sinungaling. He has deceived himself into thinking that he knows the truth, but in fact, hindi niya alam ang katotohanan. Malayong-malayo siya sa katotohanan. Yung pong mga troublemakers na kinakausap ni John, sabi niya, malayong-malayo kayo sa katotohanan ng Diyos. Sinasabi niyo na naabot niyo na yung tamang karunungan. Ang totoo, wala kayong alam. Ang totoo, malayo kayo sa katotohanan. Lumalakad kayo sa kadiliman. At tandaan natin, pagka sinabi ni John katotohanan, di ba sabi niya, hindi lang kayo sinungaling, kundi wala ang katotohanan sa inyo,
Di ba sa vocabulary ni John, yung katotohanan, person, kaya nga doon sa John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. So ibig sabihin, ang isang tao na hindi kilala ang Diyos, wala sa kanya si Kristo. Hindi niya kilala si Kristo. Because if we want to know the truth about God, pwede lang nating makilala ang katotohanan patungkol sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Pangalawa, ito yung positive. Sabi ni John, knowledge of God with obedience is loving. Knowing God or knowledge of God with obedience is loving. In order to further establish his argument, dinagdagan ang positive point ni John. Verse 5a. Sabi niya, ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang mga salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. I think, ito yung ibig sabihin ni John dito eh. Sila ng mga totoong nakakakilala sa Diyos, susundin ang kanyang mga utos, at sila ng mga sumusunod sa utos ng Diyos, magiging katulad niya. Ay, hindi magiging Diyos, kundi magiging katulad ng Diyos. Sa papaanong paraan? Magiging katulad sila ng Diyos na marunong magmahal. Many scholars, nagde-debate sila, anong ibig sabihin ni John dito? Dun sa phrase na tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sabi kasi ng iba, nagtuturo ba ng sinless perfection si John? Kasi kung kilala niyo si John Wesley, dito niya kinuha yung kanyang teaching about perfect love. Dito sa 1 John chapter 2, verses 3 to 6, yung pinag-aaralan natin. Pero hindi ako naniniwala na mayroong sinless or perfect Christian. Hindi ako naniniwala na mayroong Christian na perfect love. Ang perfect ang love niya. Walang Christian na may perfect love. Walang Christian na perfect. Kasi kung posible yan, edi kinokontra ni John yung kanyang sarili dun sa 1 John chapter 1 verse 8 and 10. Kasi sinabi niya doon, kahit na ikaw ay Kristiyano, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan, kaya nga kailangan mong pagsisihan. Kaya nga kailangan mo ikumpisal sa Diyos eh. No? Kung perpekto ng isang Kristiyano, kinokontra ni John ang sarili niya. Kaya hindi pwedeng nagtuturo si John dito na perfect love ito or perfect yung Christian. So ano ibig sabihin ni John dito? Para sa akin, ang kahulugan ni John dito may connection dun sa pagiging masunurin ng isang Kristiyano sa mga utos ng Diyos at yung nagiging resulta ng kanyang pagiging masunurin. Pag ang Kristiyano ay masunurin sa mga utos ng Diyos, may in love siya sa mga utos ng Diyos. Pag lagi niya sinusunod yung mga utos ng Diyos at nai-in love siya sa mga utos ng Diyos, mag-a-adjust ngayon yung buhay niya sa mga preferences ng Diyos o kung ano yung gusto ng Diyos. Palagi ko yun ang ibig sabihin ni Juan dito eh. Ang madaling salita, by consistently practicing the preferences of God, we become like Him. Siyempre, pag lagi mo sinusunod yung gusto ng Diyos, lagi nasa isip mo, ano ba yung gusto ng Diyos? Diba? Yun nga ibig sabihin ng kautusan niya eh. Yun ang gusto niya. So kung lagi nating sinusunod yung kautusan ng Diyos, lagi nating iniisip, ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko? Ano ba ang gusto ng Diyos sa sitwasyon na ito? At habang lagi nating ginagawa yan, magiging kondisyon ng isip natin, ito ang gusto ng Diyos, ito yung ibig ng Diyos, pati yung buhay natin, magiging katulad ng sa Kanya. Magiging pattern after Him. So in what way can we become like God? Pag lagi nating sinusunod ang utos ng Diyos, yung pong kakulangan natin sa pagiging mapagmahal natin sa Diyos, magiging kumpleto. Ako palagay ko yun, ibig sabihin ni John dito na magiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Tayo yung may kulang, hindi naman ang Diyos ang may kulang eh. Tayo ang may kulang. At anong kulang sa atin? Kulang sa atin ang maturity ng ating pagmamahal sa Diyos. At ako'y naniniwala na habang sinusunod natin ang utos ng Diyos, nagaganap sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, nagmamature tayo. Nagiging kumpleto tayo sa ating pagmamahal. Natandaan nyo kung paano sinamarize ng Panginoon yung Ten Commandments? Doon sa Matthew 22 verse 33 to 39, ito very interesting. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos.
At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinamaris ng Panginoon yung 10 Commandments sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya ako naniniwala nung sinabi ni John na magiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya kapag siya'y sumusunod sa Kanyang mga utos kasi nabubuo sa atin yung maturity. At ang isang mature na Christian, loving Christian. Iibigin niya ang Diyos ng higit sa lahat at iibigin niya ang kapwa katulad ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Kaya tanungin niyo ako, what is a mature Christian? A mature Christian is a loving Christian. Mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kanyang kapwa. Paano yung kanyang sarili? Huli yun, sarili. Hindi natin pwedeng ilagay yung sarili natin bago ang Diyos. Hindi natin pwedeng ilagay yung sarili natin bago ang kapwa. Ano magiging resulta? Conflict, di ba? Magko-conflict yan. Kaya ang sarili, huli. Anong sabi ng discipleship teaching ng ating Panginoon? Kailangan nating kalimutan ang ating sarili at unahin natin ang iba. Kasi pag ginawa natin yon, magagawa nating ibigin ang Diyos at ibigin ang ating kapwa. Now, if this is what the command of God is all about, then the more we obey them, the more we become loving. Therefore, sila ng mga totoo nakakakilala sa Diyos, sila yung pinaka-loving person. Ulitin yan ha. Sila ng mga totoo nakakakilala sa Diyos, sila yung mga loving person. Napakalabing sa Diyos, napakalabing sa kapwa. Kaya kung hindi natin nakikita yung ganun sa atin, hindi pa tayo nagmamature. Hindi pa tayo nagmamature. Kulang pa. At anong susi para maging loving person tayo? Lagi nating sundin ang utos ng Panginoon. Kasi silang mga sumusunod lagi, sila yung mga totoong gustong makilala kung sino ang Diyos. At yung pagmamahal na ito ng Diyos, gusto kong liwanagin lang siguro before we move forward. Sabi diyan, ang pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, ang ating example ng pag-ibig ay hindi yung pag-ibig ng tao. Kasi yung pag-ibig ng tao, laging pakabig. Ang pag-ibig ng Diyos, pag pinag-aralan sa Biblia, lagi nagbibigay. So, yung very loving person na nakakakilala sa Diyos because lagi siyang sumusunod sa kanyang mga utos, ay yung may pagmamahal na nagbibigay at nagsasakripisyo. Hindi yung pagmamahal na humihingi at kumukuha sa iba. Kundi yung pagmamahal na selfless at nagsasakripisyo para sa Diyos at para sa kanyang kapwa. Pangalawang major point natin, the proof of godliness. So sila na mga mayroong proof ng obedience, meron ding proof naman ng godliness. So hindi pwedeng may proof ka ng obedience tapos hindi ka godly. Hindi pwedeng i-claim mo godly ka, wala ka namang obedience. So magkasama itong dalawang ito. Para kay Apostol Juan, obedience is not the end in itself. Rather, ang pagiging masunurin ang paraan para maging makadiyos tayo. Hindi po tayo sumusunod para lamang sumunod. Marami kasi sumusunod lang for the sake of compliance. Ano ibig sabihin nun? Marami po ang pagkakaintindi sa obedience, gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin at lahat ay magiging okay na. Kaya dinadala yung mentality na yun sa trabaho. Basta susundin ko yung requirements. Pag nakuha ko yung lahat ng requirements, naging obedient ako. Yan ang pagkakaintindi nila. Sa school, ganun din. Sa trabaho, sa bahay, ganun din. Basta yung ina-expect nila sa akin ay nagagawa ko, obedient ako kahit masama sa loob ko, kahit dumalaban yung isip ko. Basta compliant ako, obedient ako. Compliance does not necessarily mean obedience. One can do what is expected of him, but it does not define who he really is. Obedience in Scripture transforms the person into becoming what God wants him to be. Yun ang obedience. Tingnan mo si Saul. Compliant ba si Saul? Compliant siya kasi pumunta siya doon sa mga Amalekita.
Ginera niya. Pero obedient ba siya? Hindi. Bakit? Hindi niya pinatay si Agag, tapos tinira niya yung mga matatabang hayop. Compliant siya kasi pumunta siya doon, nakipagdigma siya, pero obedient ba siya? Hindi. An obedient Christian is one who is consistently submitting to God's will na nagpo-produce ng godly living. Ito yung sinasabi ni John sa verse 5b. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. A person who is in fellowship with God, hindi niya lang sasabihin na sumusunod siya, gagawin niya kung ano yung sinasabi niyang sinusunod niya. Kaya yung mature Christian na nakakakilala sa Diyos, hindi lang nagsasabing sumusunod ako. Hindi lang puro bibig. May gawa. Kaya tingnan natin yan, two things, no? Number one, our words confirm that we know God. So may bigat naman ng salita. Sinasabi natin kung anong pinaniniwalaan natin patungkol sa Diyos. Kaya nga tawag natin sa church natin, confessing church. Confessing church. Kaya nga meron tayong confession. Diba? The 1689 London Baptist Confession of Faith. Ano ibig sabihin yan? Yan yung nakasulat nating pinaniniwalaan patungkol sa Diyos. Yan yung sinasabi nating paniniwala natin patungkol sa Diyos. Yun yung tinatawag na confessing Christians, confessing church. Kung ano yung sinasabi natin patungkol sa Diyos, yan yung nagdi-define ng ating relationship sa Kanya. I think this is what John is trying to drive at dun sa 6b ng ating text. Sabi diyan, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya. Kita mo? Yung pagsasalita may kinalaman dun sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi pwede magkaiba yan. Not that we say na may bigat ang salita, dapat yung sinasabi natin, angkop, na ayon sa kung sino ang Diyos. Paano natin masusukat yun? Dapat yung sinasabi nating pinaniniwalaan natin nakasulat sa Biblia. Kaya nga, yung confession natin ay hango sa Biblia. Pinaniniwalaan lang natin na yung sinasabi natin ay totoo. Bakit? Dahil nakasulat sa Biblia. Okay? I don't think that we deny the existence of God by simply saying, what? I believe in the Trinity. I don't believe in the Trinity. Hindi lang gano'n kasimple yung faith natin na kino-confess. At ako naniniwala na yung mga troublemakers na ito, naniniwala naman sila sa Diyos eh. Kaya nga sinasabi lang, nakikilala namin ang Diyos at lumalakad kami sa liwanag. But the problem is, binabaluktot nila. Okay? John is not denying that we need knowledge. Sabi kasi ng mga troublemakers, kailangan natin ng special knowledge. Sabi naman ni John, hindi naman natin problema yon. Hindi naman mali yon. Tama naman na meron tayong true knowledge. Ang sinasabi ni John at ang dinideny ni John dito ay pwede nating matutunan ng Diyos aside from His own revelation. We cannot separate knowing God from what He said about Himself. Ang sinasabi nating pinaniniwalaan natin ay yung sinabi ng Diyos patungkol sa sarili niya. Kaya nga sinulat niya sa Bible. Ulitin ko yan ha. Ang sinasabi natin na pinaniniwalaan natin ay yung sinabi ng Diyos at isinulat niya sa Biblia. Kaya hindi masama na i-confess natin yung ating pinaniniwalaan. Kasi sabi ni John, yung nagsasabing kilala niya ang Diyos, yun yung nananatili sa Kanya. At ang ibig sabihin nito, dalawa eh. Una, if we truly want to know God, we must continue believing what He said. Kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos, dapat lahat ng sinasabi ng Diyos sa Biblia, pinaniniwalaan mo. Hindi pwede yung isang tao sasabihin niyang Christian ako, pero New Testament lang ang pinaniniwalaan ko, hindi ko pinaniniwalaan yung Old Testament. Meron pa mga Christian na ganun. Sabi nila Christian sila. Pero ayaw namin ng Old Testament kasi masama yung Diyos sa Old Testament. Pumapatay yung Diyos sa Old Testament. No? Laging galit yung Diyos sa Old Testament. Pero gusto namin yung Diyos sa New Testament. Kaya wala kaming Old Testament sa Bible namin. Hindi pa ako nabibiro. Meron pong mga professing Christian na ayaw ang Old Testament.
Hindi pwede. Kung talagang naniniwala ka sa totoong Diyos, kino-confess ng bibig mo, sinasabi mo na naniniwala ka sa Diyos, dapat naniniwala ka na itong Diyos na ito, siya rin yung Diyos ng lumang tipan, siya rin yung Diyos sa bagong tipan. At ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng iwasan yan. Ang totoo nga, mas better nga yung situation natin kaysa yung mga kausap ni John dito eh. Bakit yung kausap ni John dito, wala namang Bible na katulad natin. Tayo, kompleto na yung Bible natin eh. From Genesis to Revelation, sila, naghihintay pa sila ng sasabihin ng apostol. Tayo, meron na po tayong complete revelation ng Scripture. All we have to do, pag-aralan, basahin, maging pamilyar, sundin. Yet the truth remains that only those who believe in what God has said will remain in Him or have fellowship in Him. Pwede, paano mo sasabihin kilala mo ang Diyos kung di ka naman nagbabasa ng Bible, di ba? Paano mo sasabihin kilala ko yung totoong Diyos hindi ka naman pamilyar sa turo ng Biblia? Kaya nga tayo may Bible class eh. Di ba? Kaya nga tayo may devotion. Kaya tayo may family devotion, may personal devotion. Bakit? Kasi inaaral natin at kinikilala ang Diyos na ito. At kung totoong naniniwala tayo sa Diyos, di lahat ng sinasabi natin, sinusunod natin. Ang paniniwala sa Diyos na sinasabi natin ay dapat kasama ng pagsunod sa Diyos na pinaniniwalaan natin. Hindi pwede magkahiwalay. Sinasabi kong kilala ko ang Diyos, sinusunod ko ang Diyos. Para silang coin, di ba, na may dalawang muka. May dalawang side. Hindi pwedeng isa lang ang side ng coin eh. So the same with this, kung sinasabi natin kilala natin ang Diyos, dapat sinusunod natin siya. We cannot say that we believe in Him pero ayaw natin siyang sundin. Bakit galit ang Panginoon dun sa mga Pariseo ng panahon niya? Kasi yung mga Pariseo po ng panahon niya, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Ang tawag ng Panginoon sa kanila, hypocrites. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag niyong gagayahin ng mga Pariseo. Kasi iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila. Ang sabi ng Panginoon, dapat kung ano yung sinasabi ng bibig mo, dapat katumbas o katulad ng ginagawa mo. Yun ang consistent Christianity. Yun ang mature Christian. Diba? Pero hindi lang yung sinasabi natin ang mahalaga. At hindi lang yung sinasabi natin na nagpapatunay na kilala natin ang Diyos. Hindi lang porket nagko-confess ka ng 1689 confession, kilala mo na nga ang Diyos. Hindi porket nagko-confess ka ng Athanasian Creed, no? O kaya ng Apostles' Creed, Christian ka na. Hindi, kahit naman hindi Christian, kaya nilang gawin yun eh. Ano yung kailangan? Yung pangalawa, our works validate that we know God. So hindi lang may bigat ang salita, dapat tinutumbasan ng gawa. Yung salita, hindi po huminto si John dito na sinasabi niyang maniwala tayo sa Diyos o dapat may alam tayong tama patungkol sa Diyos. He continued sa verse 6, sabi niya, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Kita mo, yung nagsasabi na kilala niya ang Diyos at nananatili siya sa Diyos, dapat lumalakad na katulad ng Kanyang paglakad. Diba? Magkasama yung nagsasalita dun sa gumagawa. Kung ano yung sinasabi nating pinaniniwalaan natin sa Diyos, walang halaga yan kung hindi sinusuportahan ng buhay na banal o masunuring buhay. The very first thing that what we say, we believe should influence our own lifestyle. Kung sinasabi nating pinaniniwalaan natin ang Diyos, dapat ang Diyos na ito, binabago yung buhay mo. Diba? Bakit yung mga kabataan ngayon, pag sinasabi nilang naniniwala kami sa K-pop group na ito, yung mga sayaw, kabisado nila, yung estilo ng buhok, estilo ng pananamit, pagkain, ginagaya nila. Kasi sinasabi nilang, naniniwala kami sa kanila, kaya ginagaya nila. So ganun din yung sinasabi niya ni John dito. Kung sinasabi natin kilala natin ang Diyos, dapat gayahin din natin ang Diyos.
lumakad din katulad niya. Ngayon ang tanong, sino yung tinutukoy niya ditong lumakad? Ang Panginoong Jesucristo, di ba ang Panginoon lumakad sa lupa? Dahil siya ay nagkatawang tao. So ang tinutukoy ng Panginoon o ni Apostol Juan dito na dapat tularan natin sa ating paglakad, yung paglakad ng Panginoon. Yung ibang Kristiyano kasi, gustong kumbinsihin ng iba dun sa ganda lang ng kanilang sinasabi. Marami kasing nagpapakilalang Kristiyano magaling magsalita. At nabibilog nila yung ulo ng maraming tao, napapaniwala nilang totoo sila. Ang tawag po dyan, marketing eh. Diba sa marketing, yung mga consumers, naaakit silang bumili kahit na napakamahal ng mga products. Bakit? Kasi ang galing ng salita. Diba ang tawag nga natin na bubudol? Kasi ang galing magpaliwanag. Uy, ang ganda nitong product na ito. Pag binili mo ito, ganyan ang mangyayari sa iyo. Mababawasan ang hirap mo, gagaan ang buhay mo, and so on and so forth. Tas mura lang. No? Kaya mo siyang bayaran ng ganitong installment and so on and so forth. That's marketing. Alam mo, ginagawa ng maraming mga tao na miyembro ng church, nagpapakilalang Kristiyano, ganyan. Kinukumbinsi yung iba sa pamamagitan ng galing ng salita. Dinadaan sa marketing. Pero ang sabi ni John, hindi. Ang Christianity is not about marketing. Christianity is about genuineness. At ano ang isang genuine Christian? Kung anong sinasabi niya, ganon din ang kanyang behavior. Kung sinasabi niyang naniniwala akong pag-ibig ang Diyos, dapat mapagmahal din siya. Kung sinasabi niya ako'y naniniwalang ang Diyos ay maawain, dapat maawain ka din. Kung sinasabi mo na ang Diyos ay nagpapatawad ng mga kasalanan, ng mga nagsisisi, dapat nagpapatawad ka din. Kung sinabi mo na naniniwala ako na ang Diyos, no, hindi niya ginagamit yung kasalanan ko laban sa akin, dapat ganun ka din. Pag nagpatawad ka, hindi mo gagamitin yung kasalanan ng kapwa mo laban sa Kanya. Lumakad tayo gaya ng paglakad ng Panginoon. Hindi po namin hinahanap ng Biblia sa atin maging perfect. Pero hinahanap sa atin ng Biblia maging sincere tayo sa ating paglakad. Katulad ng sa Panginoon. Ang perfect example natin ng godliness, hindi yung mga apostles. Ang perfect example natin ng godliness, hindi yung mga pastor. E pagka tumingin kayo sa mga pastor, madidisappoint kayo. Bakit? Mahihina din ang mga pastor. Di ba? Marami din kahinaan, kasalanan ginagawa ng mga pastor. Ang perfect example natin si Jesus Christ. Okay? Sa Kanya tayo tumingin. Siya ang ating perfect and worthy example. Why is our Lord Jesus our perfect example to follow? Kasi ang Panginoon natin, nung nandito siya sa mundo, wala siyang ginawa na hindi nalugod ang Ama. Kaya ang Panginoon ang perfect example. Lahat ng ginawa ng Panginoon, nalugod ang kanyang Ama. So dapat ganon din ang ating susundan. Kung naniniwala tayo at sinasabi natin kilala natin ang Diyos, dapat lumalakad din tayo na nabibigyan natin ng lugod ang Ama. Paano natin mabibigyan ng lugod ang Ama? Sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga utos. Ulitin natin, hindi po pwedeng paghiwalayin yung nagsasalitang Kristiyanong kilala niya ang Diyos dun sa nabubuhay na Kristiyano na kilala niya ang Diyos. Ang totoong nakakakilala sa Diyos, sumusunod sa Kanya. At totoong sumusunod sa Diyos, nabubuhay ng may kabanalan. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa paalala na ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ma-remind kami na hindi sapat na kami ay nagko-confess na kilala namin ng Diyos. Tulungan mo kami na kami mabuhay o lumalakad ayon sa sinasabi naming aming pinaniniwalaan patungkol sa Diyos. Sapagkat kung hindi kami lumalakad ayon sa aming sinasabi, kami sinungaling at wala ang katotohanan sa amin. At hindi kami lumalakad sa liwanag kundi sa kadiliman. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukunwari. Patawarin niyo po kami sa aming hypocrisy. At tulungan niyo po kami, O Diyos, moving forward,
na laging timbangin ang sinasabi o bigat ng aming sinasabi na pinaniniwalaan namin patungkol sa inyo sa aming pong paraan ng pamumuhay o sa testimony namin na nakikita ng ibang mga tao sa paligid namin. Tulungan mo kaming maging mature, maging loving Christian, katulad ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus naming Panginoon. Amen.